Okay. Hello po and welcome back sa isa na namang, walang kakuwenta-kuwentang video natin ngayong araw. And, for today's video, first of all, gusto ko lang po sanang shoutout dito sa isang video ko na na-upload nung isang araw. Okey. Hanapin lang po natin sandali. She-share ko lang po 'tong screen ng YouTube. Okay. Hanapin ko lang yung video natin nung isang araw. Channel. Ayan po yung video natin nung isang araw. Nasa 1.3K views na siya at nasaan ba yun? Ayun, gusto ko lang i-shoutout si number 2 na critic ni Attorney Libayan. Ayan, kita niyo ba? I-aano pa natin, eto, si Alfredo Palita. Ayan, na-thumbs up ko na po. Kasi ang number 1 critic ni Attorney Libayan ay si si Idol Raffy Tulfo, eh. Tapos ito yung number 2 critic ni Attorney Libayan, si Alfredo Palita. I am humbled to be, recognized by Alfredo Palita dahil bago pala. Ewan ko kung totoo 'to kasi ang daming account ni Alfredo Palita. Ito naman Alfredo Palita Tulfo supporters, tapos 'pag click mo nakalagay Alfredo Palita. So, ang dami na ng subscribers. So, hindi ko alam kung ito yung ginagamit niya kung pagka nagko-comment siya kay Attorney Libayan, tsaka kina Kayo. Ang dami, ewan ko. Ayun 'no, subscribe na rin tayo kay Alfredo Palita. Ayan, nakita niyo, naka-subscribe na ako. Salamat Alfredo Palita. At, katulad ng sinasabi nga ni Attorney Libayan, stay put ka lang diyan. Balang araw maiintindihan mo din ang mga pinagsasabi namin tungkol sa idol mo, okey? So yun, shoutout kay Alfredo Palita. Kasi nakaka-flattered nung, nag-comment siya kahit pambabash yung comment niya sa'kin, okey lang. Hindi ko nabasa anong sabi ni Alfredo Palita dun sa comment. Ayun, ang dami ko ng basher. Nasaan na si Alfredo Palita? Ayan, paano ang modus ng amo na di nagpapasuweldo ng kasambahay? Ayan. Pero ang dami pa rin naman ang dami pa ring sumusuporta, magagandang, comments na support para sa channel natin. Pero marami pa ring ayan, marami pa ring bashers. Pero chill lang, sabi nga ni Attorney Libayan, stay put lang kayo diyan. Okey lang sa'kin 'yan. Okey, okey, na-shoutout na natin si Alfredo Palita. Ngayon dumako naman tayo dito sa pag-uusapan natin ngayong araw, okey? Okey, back to the discussion, back to kung anong pag-uusapan natin ngayon. Eto po, hihiram po tayo ng video kay Direk Freddy Valera. Hindi po kay Direk Freddy Villamor, ay hindi kay attorney hindi po kay Attorney, Freddy Villamor, Mas magaling 'to, si Direk Freddy Valera. So, guys, paki-subscribe and, madami po tayong matututunan sa kanya. And, I assure you, mas magaling 'to kay Banat Bay. Kasi meron din siyang si Direk Freddy na mga special effects, yung mga tawa, yung mga punching bag. Pero sumusunod siya sa discussion, sa argumento. Hindi yung katulad ni Banat Bay na, kapag nakipag-argumento, nagkakaroon siya ng imbentong istorya tapos yun na rin yung magiging, facts of the case niya. Tapos mali pa rin yung niya, argumento niya. Nagiging general na, hindi na, nag-i-stick sa sa discussion, sa argumento. Kaya pumapalya yung eto si Direk Freddy Valera, may kasama siyang comedy. He sticks to the issues and, at the same time, maganda rin yung niya, mga pinupunto niya sa mga argumento, okey? Ngayon itong videong 'to ay galing nga kay Direk Freddy Valera na nagko-comment naman sa video ni Attorney Clear din
na galing din sa Raffy Tulfo in Action. Alam mo 'yun? Pasa-pasa na. Pero kasi ano, nagustuhan ko yung ano, etong video ni, Direk and, at the same time gusto ko rin pag-usapan kasi itong issue ni Idol Raffy Tulfo tungkol sa death threat/death wish kay Attorney Libayan, okey? Kasi masyadong serious 'to, parang yung kumbaga pagka pinanood mo siya sa Raffy Tulfo in Action, they are mocking, Attorney Libayan, okey? Pero hindi alam ni Senator Tulfo na very serious topic yung pinagsasabi niya, na kaya ano pagdating sa ibang tao, seryosong usapan din talaga 'to, okey? So, medyo alarming kasi yung seryosong topic tapos pinagtatawanan mo lang na maraming nakaka-relate na mga tao na dumadaan dun sa sitwasyon na yun, 'di ba? So, puwede rin natin i-compare 'to sa ano, yung sa tingin ko nga mas grabe pa yung sinabi ni Idol Rafi, compare dun sa lubid joke ni, Joey De Leon at saka yung mga pagka bumibira si Rendon Labrador, 'di ba? Mas ano 'to, mas, insensitive ang dating para sa mga sinasabi ni Idol Rafi. Sa tingin ko puwede rin pumasok dito yung makialam dito yung MTRCB, pero sa tingin ko takot din sila kay ano, kay Raffy Tulfo. Kasi alam ko napapanood 'to sa TV, correct me if I'm wrong, pero kung hindi man nasa radyo din sila, okey? Hindi ko alam kung pasok radyo sa MTRCB, kasi nakalagay Movie and Television, Achuchu. So, sana bigyan pansin din 'to ng ano, ng kinaukulan kung hindi man kasi ano, parang pagka hindi pinansin 'to ng mga kinaukulan, parang nano-normalize na sa mga supporters o sa mga subscribers o sa mga nanonood na okey lang magbanta sa isang tao. Walang puwedeng ipataw sa'yo na kaparusahan. Yung alam mo yun, yung pagka nagbanggit ka ng mga death threats o kaya mag-wish ka ng kamatayan sa ibang tao, magiging normal na sa mga ano, sa mga supporters, 'di ba? Yun yung nag-aano, nagtutulak sa mga supporters mo na, "Oh, okey lang, tama lang naman pala na mag-death threat, bakit hindi rin ako mag-death threat sa ano, pinatatamaan nito," 'di ba? Kasi alam niyo guys, sa tingin ko may mga tao talaga na lumaking nano-normalize na nila yung kasamaan. Yung may napanood ako nung isang araw, yung may tumutugtog sa kalsada tapos dumaan yung isang babae, pinindot niya yung keyboard para lang ano, i-distract yung lalaking tumutugtog. Tapos after 10 minutes bumalik siya, hinampas niya naman yung keyboard, 'di bumagsak yung keyboard. Tapos nung pagkabagsak kinuha niya yung ano, yung, baso na kung saan may mga donation ng mga tao, okey. Tapos wala, okey lang sa kanya. Tapos may napanood din ako na parang nagpa-prank siya, tumawag siyang ambulansya, kunyari, um, may sakit yung tiyan niya ta's dumating yung ambulansya, hinatid siya sa mga parang 50 kilometers na biyahe, tapos nakipagdiskuhan lang pala dun sa karatig na city. Kumbaga yung mga gano'n, yung wala silang guilt para gawin yung mga bagay na masasama, dahil normal na sa kanila gumawa ng masama, alam mo yun? Tapos nagiging joke na sa kanila yung kasamaan, hindi importante sa kanila kung maparusahan sila o hindi. Dahil normal na sa kanila, kasi iniisip nila wala naman silang ginagawang penalty sa'kin, kaya okey lang gumawa ng masama. Dito nga, sa Italy, sobrang dami ng video, yung mga taga dito sa Italy, yung Striscia la Notizia na ano, na programa, lagi nilang pinapakita dito yung mga video na nagnanakaw sa LRT station. Talagang may video sila, tapos pinapapulis nila, tapos kinabukasan lalaya rin. Dahil sinasabi nila, hindi puwede maparusahan. Kaya alam mo 'yun, kaya araw-araw nandodoon makikita mo sa center of Milan, nandodoon pa rin sila, nagnanakaw. Kasi grupo sila, minsan makikita mo na lang nag-aantay sa LRT ng Milan sa baba. Kaya ingat-ingat po din tayo sa ano, diyan sa taga kapwa Milano ko. Normal na umacting ng kasamaan na walang guilt na nararamdaman.
okey. So kaya yung kay Raffy Tulfo, dahil nga sa tingin ko normal na sa kanya yung mga sasalita siya ng ganyan, parang normal nga tapos ina-attract niya yung mga followers niya na gayahin siya. Kahit na yung mga namba-bash sa'kin, kahit na yung mga namba-bash ko na attorney sa mga vloggers, parang ano nasa limit yung mag-wish ka sa isang tao ng kamatayan, 'di ba? So, at saka dito kahit sabihin mo kahit hindi mo sabihin yung pangalan ni Attorney Libayan, Number one habang pinag-uusapan nila dito sa programa sa RTIA, itong episode na 'to, number one sa comment section kilala ng lahat na si Attorney Libayan yung pinatatamaan, okey? Tapos number two, alam ni Raffy Tulfo na ang number one critic niya ay si Attorney Libayan, okey? Tapos number three is yung pinag-uusapan na si Fiscal EJ, tapos sabi niya, "May iiyak na naman dito." Sino ba yung recently na nakadebate at saka hanggang ngayon may back and forth na sagutan pa rin kahit na pagkatapos ng debate, 'di ba si Attorney Libayan? Kaya hindi mo maaalis, hindi mo puwedeng sabihin na kahit hindi niya sinabi yung pangalan, eh, hindi si Attorney Libayan obvious na obvious. Si Attorney Libayan pinapatamaan, huwag na tayong maglokohan, 'di ba? At saka kahit sabihin mong 'pag may eleksyon 'di ba nagkakagalit na yung mga magkakaibigan, yung mga, magkakapamilya, pero hindi umaabot na sasabihin mo na mamatay ka na o kaya pa iwi-wish mo sila na tumahimik ka, tumaob na sila para lang matapos na yung argumento, 'di ba? At saka lalo na na si Raffy Tulfo ay, isang senador na. Hindi siya dapat balat sibuyas. Sinasabi rin yan ng Supreme Court na pagka ikaw public official ka, hindi ka dapat balat sibuyas, na kung iki-criticize ka, wag kang pikon, 'di ba? Eto, oo, tuwang-tuwa si Tulfo pa nga dito, 'pag nanggagaliiti daw tapos gustong sumabog yung puso, 'di ba? Tuwang-tuwa pa siya, 'di ba? Panoorin na lang natin 'tong sa video ni Direk Freddy. Oh. No. Mas maganda nga, tuntua parang, gigil ay basta't may masarado ba? Marami ka na makakampi sa Tuwang-tuwa daw, 'di ba? malang isang araw. Tumawag na lang. Boom! Patay, Wow naman! Wow! Ano? Wow! 'di ba? Biglang tumaob. Kumbaga papahiwatig ka sa mga viewers mo na kahit na hindi mo sinabing pataubin mo 'yan, yung pagka isang araw tataob na lang, 'di ba? Parang go signal sa mga supporters mo na okey lang pataubin si attorney. Tapos biglang bibigyan niya na lang ng dahilan, Kasi biglang ang genuine, makatotoo yung reaction ni Attorney Villamor na yung word na pinataob o tumaob is expression na, puwedeng mamatay, puwedeng patayin, puwedeng pumatay, 'di ba? Alam naman natin 'yun, 'wag na tayong maglokohan. Sino niloko mo ta's papalusutan mo pa yung tumaob na lang. Nung napanood ko 'to kahapon, nung isang araw pa kahapon ba? O kahapon, nasa ano ba ako nun, trabaho ba ako nun? Basta nanonood ako nun, hindi pauwi na yata ako nun, maaga ako umuwi. Ano, nagulat talaga ako nung sinabi niyang, tumaob. Tapos ang kasunod niyang sasabihin, sasama ng loob, 'di ba? Pero yung karuktong niya parang natawa siya do'n na parang, parang sa tingin niya siguro mali yung nasabi kong termino, Oo, 'yun. Parang pinalusutan na lang ni Tulfo dahil sa sama ng loob. Kasi nakita niya na yung reaction din ni Attorney Villamor, na 'wag naman. Dahil alam ni Attorney Villamor na parang pagbabanta yun, hindi man ni Tulfo puwedeng may magbanta kay Attorney Libayan kahit hindi nila sabihin yung pangalan, Kahit naman si Attorney Villamor, alam niya na yun dati parang nagparinig siya kay may segment na nagparinig siya kay Attorney Libayan kahit hindi nila sabihin yung pangalan, alam ng mga followers niya si Attorney Libayan yun, Kaya huwag na tayong maglokohan, 'di ba? banta pala yun. Tignan niyo, Dito kasi sa kanilang usapan ni Atty. Villamor,
Tsaka bukod pa nga do'n, eto nga sabi ni Attorney Claire, si Attorney Villamor, alerto. "Uy, mali yun, parang, uy, wag naman." Alam niyang mali yung termino at hindi maganda yun. Kasi yung mga ano, yung mga lawyer sa courtroom dapat atento ka na pagka kailangan mong mag-interpolate sa hearing, yung sasabihin nila, "Objection, your honor." Kasi hindi na naaayon dun sa ano, kaya magaling mabilis mag-isip yung mga lawyer. Kaya si ano, Attorney Villamor, naisip niya kaagad yun na hindi tama yung sinasabi nito ni Raffy Tulfo. Kaya napa-react siya na, "Wag naman sana." 'Di ba? 'Di ba? Kaya mabilis yung, utak ni Attorney Villamor, "Uy, wag naman gano'n." Wag, 'di Oo. ba? Si Raffy Tulfo, nadulas, patay ka diyan. Nandoon yung parang tuwang-tuwa si Senator Raffy Tulfo. At saka ano, siguro nagpapahiwatig na rin si Attorney Villamor na gina-guide niya na si Tulfo. Pero si ano, si Tulfo, mixed emotions na siya, eh. Dito mo maa-apply na when emotions are high, intelligence is low. Dito naa-apply din 'yon, hindi porket masaya si Tulfo is hindi na ma-apply yung ano, emotions are high, intelligence is low. Kasi usually pagka galit ka, eh, galit ka naa-apply 'yun pagka sobrang galit mo na tapos nagsasabi ka na ng masasamang ano, namumura mo na yung mga tao, yung masamang bagay na ito naman yung emotion ni ano, ni Raffy Tulfo is more on masaya, pero hindi niya na naiisip na offensive na talaga yung ano, yung nasasabi niya. Hindi natin alam kung pabiro ba niyang sinasabi 'to o nanggigigil din siya kay Attorney Libayan. Oo, may ano, may halong gigil na rin, eh. Kasi nung binanggit na ni Attorney Villamor yung ano, yung audiobook daw ni Fiscal EJ, dun na pumasok yung ano, eh, may manggagalaiti dito, tapos biglang, may gigil na si ano, nabanat si Tulfo kay Attorney Libayan, eh. Sabi nga niya, siya ay natutuwa kapag nakikita niya ito. Alam niyo ba bakit hindi na-inedit 'yan? Kasi alam nila, eto lang, dati kasi hindi pa masyadong kainitan, eto lang, alam nila walang nagre-record o walang masyadong nakakaalam na mag-record. Pero nung alam na nilang may nakakapag-record, lalo na't pagka umpisa pa lang nai-record na agad, wala na silang magagawa. At, eto yung sinasabing record yung ano, yung kahit i-delete mo yung video na yun, is marami ng nagre-record yung dina-download yung videong yun para may, ebidensya na naging live publicly yung video na yun, na kahit burahin nila, na iisipin nila hindi sila puwedeng sampahan ng kaso. 'Di ba? Iburahin man nila 'yan o hindi, kung na may nakakuha na sigurado at siguradong kakalat agad yun. Tsaka sa yun, marami ng ano, kahit si Attorney Libayan, eh, sinabi niya may kopya na nga daw siya na-download na. So, secure na yan kahit i-delete na nila yan, okey lang. At saka ayun, katulad ng sinasabi ko, hindi magso-sorry si ano, si Tulfo. Dahil sanay naman siya dun, eh, na kahit na i-bash siya hindi hindi kahit na may mali siyang gawin o sabihin, ano, hindi siya magso-sorry. Let's move on to the next topic na kaagad siya.